US Navy at Chinese Coast Guard nagkainitan sa Spratly Islands, abangan ang mga susunod na detalye. Samantalang isyu sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, binalaan ng China ang US na wag nang makialam. Kaya tutok lang kapatid dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, madalas pong nagkakaroon ng restriction ang ating mga video, lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Ang malaking bahagi ng South China Sea, kabilang dito ang West Philippine Sea, na talaga namang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ay masigasig ngayong inaangkin ng mga Chino. Philippine military aircraft, I'm warning you again. Leave immediately, or you will bear forward responsibility for all the consequences. Ang masaklap dito kapatid, hindi lang basta sinasabi ng mga kumag na incheck na kanila ang karagatang nasasakop sa Pilipinas, kundi ginawan pa ng military outpost ang Mischief Reef na tinatawag ding Panganiban Reef. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Panganiban Reef ay isang low tide elevation reef atoll na nakapalibot sa isang malaking lagon sa silangan ng Spratly Islands. Ang bahura na ito ay matatagpuan 250 kilometers o 130 nautical miles sa kanluran ng Palawan ng Pilipinas. Kung susumahin kapatid, ang Panganiban Reef ay kabilang sa Kalayaan Islands ng Palawan. Nabibilang ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ngunit dahil gahaman nga itong mga Chino, inangkin na nila ang mga islang ito. U.S. military aircraft, Papa 8 Alpha. This is Chinese Yunus Reef. China has sovereignty of the National Islands, including Yunus Reef and its adjacent waters. Leave immediately and keep far off so as to avoid any misunderstanding. Hindi pa sila nakontento sa kanilang pangaangkin. Nagtayo pa sila rito ng isang malaking artificial na isla sa mismong bahura na kung saan ginawa nila itong military outpost na mayroong nasa tinatayang 2,700 meters na haba ng runway. Ngayon mga kapatid, bagaman sinasabing atin ang naturang mga isla sa West Philippine Sea, ngunit dahil makapangyarihan nga itong China na umaangkin sa ating teritoryo, makailang beses nang nagkaroon ng mga insidente ng panghaharas sa ating mga kababayang mangingisda at maging sa mga Coast Guard sa tuwing magagawi ang mga ito malapit sa Spratly. Halos nga, wala akong kinita sir. Ito, sa Kalburo, umuwi kami luhaan. Sa Kalburo walang kinita. Kaya yun ang ayaw ko. Ngunit noong Lunes lang sa ika-10 ng Abril, sa gitna ng pagiging abala ng China sa kanilang ginagawang military drill kung paano sasalakayin ang Taiwan, mapangahas na binaybay ng guided missile destroyer na USS Milios ng US Navy 7th Fleet ang karagatan malapit mismo sa Spratly Islands. Ang paglalayag ng USS Milios ay pumapaloob sa 12 nautical miles o 22 kilometers mula sa Panganiban Reef, kung saan doon iligal na itinayo ng China ang kanilang military outpost. Tulad ng inaasahan kapatid, inalmahan ito ng mga sundalong Chino na nasa Spratly. Subalit dahil sa katuwiran naman ng US na nasa batas ang kanilang paglalayag, hindi ito natinag at matikas pa ring ipinagpatuloy ang kanilang pagdaan malapit sa mga isla. Hindi matanggap ng mga Chino ang taas noong paglalayag ng mga barko ng Amerika sa kanilang inaangking mga teritoryo. Base pa nga sa tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry na si Tan Kefei, ang US ay lumalabag umano sa kanilang soberanya habang pinapahina ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Base naman sa pahayag ng 7th Fleet ng US Navy, ang mga lugar na katulad sa Panganiban Reef na natural na lumulubog sa high tide ay hindi dapat umano gawing territorial sea. Kaya naman kahit daw mayroon pang nakatayo na estruktura sa naturang bahura, hindi nito mababago kung ano ang sinasabi ng internasyonal na batas ng dagat. Ang paglalayag din umano ng USS Milios na tinaguri ang Freedom of Navigation Operation ay isang pagtatanggol sa mga karapatan ng bawat sasakyang dagat ng anumang bansa na dumadaan sa lugar. At kapag nasa ilalim umano ng internasyonal na batas, mananatiling regular na magpapalipad at maglalayag ang mga barko at eroplano ng Amerika kahit saan. Samantala, sa nagaganap naman ngayon na malawakang balikatan exercise sa pagitan ng Pilipino at Estados Unidos, nagbabala naman ng China na hindi dapat magambala ng naturang pagsasanay ang mga kaganapan sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.
Base sa tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na si Wang Wenbin, hindi dapat panghimasukan ng Amerika ang agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi dapat umano makialam ang kooperasyong militar ng US at Pilipinas sa mga hindi pagkakaunawaan sa pinagtatalunang teritoryo. Bagkos, mas maigi pa umano na pagtuunan na lang nito ng pansin ang pagpapalaganap ng katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Mainit talaga ang dugo ng Chino sa mga military exercises na ginagawa ngayon ng Amerika sa mga kaalyado nito sa Asia. Dagdag pa rito ang pagbibigay ng suporta ng US sa Taiwan. Ayaw na ayaw nitong si Xi Jinping na pupunahin ng isa pang makapangyarihang bansa ang kanyang mga iligal na ginagawa. Naghahanga dito ng katatagan at kapayapaan sa South China Sea o West Philippine Sea, ngunit siya lang din naman ang gumagawa ng kung ano-anong mga kabulastugan. Ang 38 Balikatan Exercise 2023 na nagsimula kahapon April 10 ay magtatagal hanggang sa April 28. Kinasangkutan ito ng humigit kumulang 17,600 na mga sundalong Pilipino, Amerikano at iilang mga Australiano kung saan sama-samang magsasanay ang mga nabanggit sa maritime security, amphibious operation, live fire training, urban and aviation operation, cyber defense, counter-terrorism at maging sa humanitarian assistance and disaster relief. Ang balikatan exercise din na ito sa Pilipinas ang itinuturing na pinakamalaking pagsasanay militar sa kasaysayan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!